What's up people? Nakita nyo na naman ang pagmumukha ko. So nung nakaraang vlog, nabanggit ko na nagkaroon kami ng mga problema sa mga sasakyan namin. Lalong-lalo na dun sa truck. Yung sa paborito kong sasakyan, yung ginagamit ko lagi pag nagbi-beach kami, pag nagkakayak, pag nagka-camping. Nagkaroon ng problema. So, ano nangyayari? Pagka uminit yung makina, tapos pinatay mo, tapos i-start mo ulit, ayaw niya na mag-start. Okay? So, ayun. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Marami akong kakilala mga mekaniko dito. Tinanong ko kung bakit ganun, you know. And sabi nila, baka daw yung fuel pump ko is naghihingalo na. Meron akong code reader, sinaksak ko. Yun nga, yung module daw, kailangan palitan. So, pinata ko yung module, gumana naman, and then, dinrive ko ulit. Uminit na naman, doon pinatay ko, ayaw na naman mag-start. So, ayun. Ang ginawa ko, pinalitan ko yung fuel pump. And then, pagkapalit ko ng fuel pump, gumana na naman siya. Umandar na naman. You know, napalitan ko yung fuel pump and YouTube ko lang. Madali lang pala palitan. Well, hindi madali. Simple lang yung process pero mahirap labor-wise. Medyo mabigat kasi yung tangke. Mahirap ibaba yung tangke. So, ayun. Kung ano-anong kahirapan ang nangyari sa akin sa pagpapalit ng fuel tank. And so, ganun pa rin. Bago yung fuel pump, idadrive ko siya. Pag uminit, ang mangyayari, ayaw niya na mag-start kapag pinatay ko siya. So ayun, na-stranded kami sa kagubatan one time dahil nag-fishing ako dun sa gubat na may konting tubig. And then nakahuli ako ng isda. And then sabi ko, let's go, alis na tayo dito. And then pag-start ko nung sasakyan, ayaw mag-start. Buti na lang, yung kakilala ko, yung katrabaho ko, may jeep. Hinila nila ako dito papunta sa bahay namin. And pagdating namin sa bahay, nag-start na ulit siya. Well, dahil lumamig na naman yung makina. Kaya naman binidyo ko yung pag-aayos ko ng mga sasakyan namin para naman may ma-i-upload tayo, di ba? And yung mga repair na ginawa ko, sa YouTube ko lang napanood, nalaman. May mga tools naman ako dito. So, ayun, sirani ko, di ba? So, yeah, play natin yung video and then maybe babalik ako, explain natin nangyari. Let's go. Okay, so ito na yung fuel tank ng truck. Ayan, kinailangan ko ibaba yung tangke kasi hindi ko matanggal yung truck bed nito. Merong isang bolt na ayaw matanggal. So, ayun. Dito tayo sa mas mahirap na route. Okay lang yan. At least natanggal ko na. Palitan ko lang yung fuel pump. And then, ibalik ko siya sa truck. And then, hopefully, okay na. Okay. Okay. No, parang iba itsura nito. There now. Ooh, gas. Okay. Alright, so I think parehas lang naman. Alright. Well, wish me luck. Tanggal ko na eh. Ano pa gagawin ko? Okay, now, lagyan natin yung O-ring. Nalinis ko na yung surface para sa O-ring placement. Medyo duda ako sa sa fuel pump. Pero nandito na ako eh. Natanggal ko na yung luma eh. So, might as well send it. And this O-ring does not want to cooperate. You stay right there. Okay. Okay, good. Alright, no problem installing the new one. Okay, good. Alright, good. Alright, now, bigyan natin itong locking ring. And it should be good, right? Should be. It should be good. Now, kailangan natin pukpukin yan. Dahil yung tool na nabili ko is mali. Hey, hold on. Let me just put this on. Anong ulam? Babe? Never mind. She walked away that quick. Man, umuulan na. Maambon. Pa. Yep, there we go. Nice. Hopefully walang nasira, kakapukpok ko. But the fuel pump is officially installed in the fuel tank. Nice. So ito ang mangyayari. Yung fuel tank na yan, iusog ko siya dun sa ilalim and then gagamit ako ng mga strap para iangat siya. Pag medyo mataas na siya, ipapatong ko siya dito. Ayan. Ito yung ginawa ko na. Ito yung motorcycle lift ko. Tapos nilagyan ko ng dalawang kahoy. Ayan para mas madali siyang iangat. And then, ang pinakamahirap kasi dito is wala akong space. Ayan o. Siguradong mababasa ako dito. Magkakanda putik-putik ako dito sa ilalim. Aray ko. Alright, so nandito yung fuel tank. Dito ko siya ilalagay. So, ang pinakamahirap gawin dyan is yung i-connect itong mga wires na yan, tsaka yung fill line, tsaka yung vent line. Yan yung pinakamahirap. Ayan, ako nalaglag. Ano yun? And
titingnan nyo, wala akong space. So ang ginawa ko, tinanggal ko tong drive shaft. Tinanggal ko yung drive shaft. Minove ko papunta rin ng konti para meron akong space. So dito ako nandito yung ulo ko. Nandyan. So halos walang space. Dito sa GoPro mukhang malawak, pero kaya naman kagabi mangiyak-ngiyak ako kasi umuulan and then madilim na and then kinailangan kong tanggalin talaga yung tank kasi na-disconnect ko na siya. So meron akong open fuel tank dito na hindi ko maiwan-iwan. Yeah, hindi ako masyadong mag-video dito sa ilalim at talagang sumasama ang aking pakiramdam. Get over here. Come on, come on. Here we go. And this is just gonna sit right here for now. Okay, so medyo naiangat ko na yung fuel tank gamit ang straps. Ayan. Hindi ko siyang iangat ng konti. Okay. Now I got enough space para ilagay dito yung lift. Let's see if it's gonna work. Okay, so kanina nabanggit ko na medyo masikip dito. What I mean by masikip is talagang masikip na masikip. Ang hirap i-repair nito kasi itong truck na to, lahat ng gagawin mo kailangan mahihirapan ka talaga. Tamo, hindi na ako makahinga dito. Kakabit ko lang yan. Tapos ito, ayan. And then sasaksak ko lang to. And then ito. Alam nyo, pag yumaman ako, bibili ako ng lift para iangat ko na lang yung sasakyan. Hindi na ako nakahiga na ganito, di ba? Kailan kaya ako yayak? Comment down below. Baka naman. Okay. Woo! Done. Lunchtime. Start natin. Hopefully gumana. Okay, so ite-testing natin yung fuel pump. Babe, turn the ignition on. Oh. Alright, turn it off. Tumutunog siya. Turn it on again. Okay, it's building pressure. Okay, good. That's a good pump right there. Okay, now, malalaman natin kung mag-i-start siya. Oh! Oh, nag-start. Nag-start po mga kaibigan. Okay, that's good. That's good. Let me turn it off. Ay, nag-start. Good. That's a good sign. That made me happy. That made me real happy. Bili tayo ng bait kasi magfi-fishing kami. What's up, man? Thank you. I'll do it on the other side of it. Alright. So, bumili ako ng hipon kasi magfi-fishing na ulit kami dahil okay na yung truck. I am so happy. Ayun, nag-start ulit. It's starting strong now. I'm so happy kasi 3 weeks kong hindi nagamit yung truck na to. And yung 3 weeks na yun, na-realize ko kung gaano ka-importante itong truck ko. I think. So ayun, tuwan-tuwa ang lolo nyo dahil nakapalitan ko yung fuel pump, umaandar na ulit. Pero hindi pa rin siya ayos. So na-narrow down ko yung mga pwede kong palitan na pyesa, yung nagko-cause kung bakit hindi siya nag-start pag mainit. Meron tinatawag na crankshaft control arm and camshaft control arm. Kailangan kong palitan yon. Pero ang inuna ko yung fuse relocation kit. Kasi yung truck ko, meron siyang number 27 na fuse, 20 amp fuse is kailangan ko siyang i-relocate. So ayun, naghinang-hinang ako, hininang ko siya, nilagay ko siya, nirelocate ko siya. Ayun, meron akong bagong fuse na mas malaki.
And then pinalitan ko din yung relay. Dapat pala yun yung inuna ko kasi sabi nila pag umiinit daw yung relay baka hindi na gumagana lalo na kapag medyo luma na yung sasakyan. 2014 yung truck ko so it's like 10 years old na, di ba? So tatlo yung kailangan kong palitan na piyesa. Naayos ko yung relay, yung fuse. And so far, okay na siya. So maybe naayos ko na yung truck. So, ayun, kahapon ko na video yung napanood yung na video and then tinest drive ko siya for like 3 hours. Pinainit ko, drive, and then turn it off and then iniwan ko siya ng tumatakbo lang, na naka-idle, na naka-start lang. Okay naman, papatayin ko siya after like 30 minutes and then start ko ulit, nag-i-start. Okay kahapon kasi mainit talaga kahapon so magandang test yun. So, kapag nagkaroon pa ulit ako ng issue, kailangan ko siguro ang isunod yung camshaft position sensor and then nabubuyoy na ako and crank arm position sensor. Ayan. Meron pa pala akong pinalitan na isa yung canister purge valve. Pinalitan ko rin yan dahil yun daw yung case. Okay naman yung starter, okay yung battery, lahat okay dun sa truck. Ang hindi lang talaga okay is hindi siya mag-i-start kapag mainit siya and then pinatay mo, ay maghihintay ka ng mga 2-3 oras bago mo siya ulit ma-start. Pero so far, okay na. Okay na. Kaya naman, nag-continue ako na, ayusin yung Honda tsaka yung Dodge na sasakyan. So, ayun. Ayos. Masaya na ako. Okay na. Kaya lang pagod. Okay. So, ito yung lumang fuse para sa fuel pump right there. And then, ito yung bagong mas okay na fuse para sa fuel pump. There we go. Alright. Good enough. Meron tayong bagong relay sa fuel pump and meron tayong bagong fuse which is this one. Fuse number 70. Whew! Gravity. Ano pa next? Okay. Gana ba? Yun! Okay, so I guess I did everything right. Alright, so now kailangan ko na i-test drive, painitin, and then ipapark ko dito sa bahay. And then papatayin ko and then i-start ko ulit and kung mag-i-start siya that means naayos ko siya. Ay, Diyos ko. So, pinatras ko na yung sasakyan dahil ita-test drive ko na and napansin ko na gumagana na ulit yung backup camera. Nasira yan isa yun sa mga listahan ng kailangan kong ayusin pero for some reason right now it's working so I guess it's a good thing. I don't know, maybe dahil kinalikot ko yung electrical fuse box. Maybe may nagalaw ako na I don't know. Pero okay yan. At least okay na yung camera ko kasi papalitan ko na dapat yung camera na yan dahil talaga naglolo ko na eh. Pero testing nga ulit natin. Lagay natin sa reverse. Alright, cool. I accidentally fixed my rear view camera. Ayos. Test drive tayo. Painitin natin yung makina and then ipapark natin sa bahay and then ang gagawin ko is i-start ko ulit and then kapag nag-start siya habang mainit, well, I guess naayos ko na. Okay ngayon kasi sobrang init ngayon. It's 91 degrees Fahrenheit right now. It's 91 degrees Fahrenheit. So, yeah, let's go. Look at that, kakauwi lang din ni Iya, galing sa school, bumaba na siya, naglakad na doon. Tingnan natin kung maabutan natin siya. Bilisan mo, boss, baka dito pa tumirik tong truck to. Bilisan mo naman, baka naman. Ay, finally, here we go. Saan na si Iya? Kinabahan ako doon, baka mamaya tumirik. Ayan, so mainit na yung engine, mainit na yung transmission, normal running temperature na, and malalaman natin kung okay ba talaga siya. There she is. There she is. Hindi ko naabutan. Okay, that's fine. That's fine. Hey! What you doing? Hey. You alright? Yeah, How's school? it's Good. good. Alright, go eat, baby. Cool down. Okay. Now, shut down natin. Oy, check ko muna ulit yung rear view camera. Ayun, gumagana talaga oh. Sumakit yung ulo ko dyan kasi ayaw gumana pag naka-reverse. And for some reason, naayos ko. I don't know why. I don't know how I did it. Alright, let me shut it down. Okay. Okay, eto na. Moment of truth. Tingnan natin kung mag-i-start. Yun, nag-i-start. Naayos ko.
Okay na siya. Wala na siyang issue na hindi mag-i-start kapag ka-minute yung makina. Okay na okay. Pero ite-test drive ko pa to ng mga maybe 3-4 days pa. So ida-drive ko siya. Hindi ko muna siya ita-travel ng malayo. Dito lang sa amin. Pupunta sa work. Tapos basta dito lang. Actually, paiinitin ko pa siya. I-run ko siya na naka-idle for maybe 30 minutes. Ayan. So let's give it about 30 minutes and then i-start ko ulit para talagang malaman ko kung okay talaga. At kung inaakala nyo na tapos na ako sa mga sasakyan repairs, hindi pa. Kasi itong sasakyan na to, yung turn signal indicator niya sa likod, hindi gumagana. And then yung van ni Cheryl, yung turn signal indicator sa harap, sa kaliwa, hindi rin gumagana. So meron naman tayong mga parts para dyan. And yeah, di pa tayo tapos. And actually, mamaya, meron akong package na darating. Stabilizer link para dito sa Honda Element and gimbal galing sa Zhiyun. Okay, another Serranico job. Start natin, turn signal indicator. And then okay, dito wala. Pero dito meron. Alright, so now sa kabila. Dito sa kabila, mayroon. And then, dito, meron. Okay, good. Now I know which one. Ito, yung turn signal indicator light bulb. And, dito siya. Ayan. Okay. Patayin natin yan. And I don't think kailangan ko ng YouTube help dito. Sobrang simple lang naman ito. I don't know, maybe. Meron siyang isang bolt and another one. Ayan. And then, now, paano to? Okay. Yun. Okay, good. Now, higarin natin to. Uy, bakit ito kulay orange? Ito ba yun? Tama naman. And habang nag-aayos tayo, dumating na yung part para din dito sa Element. Ayan, this is, let me double check, make sure na ito nga yun. Here we go. Stabilizer links. Okay. Good enough. Okay, so I think I know what's going on here. So, itong socket ang may sira. Yung light bulb, okay lang. And yung bago kong nabili na light bulb na para sana sa turn signal is para sa brake light pala. Check this out. So, pag inapakan ko yung brake, o pag nilagyan ko ng pressure yung brake, brake natin. Yun. Kita nyo yan? So, ikikip ko na lang yung bulb na yan para sa brake. Might as well na palitan ko na yung brake light. Nandito na rin naman eh. So I guess kailangan ko lang linisan tong socket na to and should be good. So kung tutuusin, pwede ko namang ipaayos to sa mekaniko. Kaya lang, sayang yung pera. Tsaka poor lang ako eh. So ako na lang gumagawa, di ba? Tsaka maganda rin para, you know, experience. And ang pinakamagandang experience na malalaman mo sa life is yung kapag may ginagawa ka and then nasira mo, na-mess up mo siya. Yun ang magandang experience. Dahil pag yun ang na-experience mo, syempre, hindi mo makakalimutan, di ba? Or mahirap siya kalimutan. Yung nag-fail ka. There were multiple times na nag-fail ako and until today, hindi ko pa rin nakakalimutan. So kayo, yung mga sirani ko dyan, try nyo. Mag-ayos-ayos ng mga sarili nyo yung sasakyan. Di ba? O mga gamit nyo na nasisira. Huwag nyo munang dalhin sa totoong sirani ko. Kayo munang umayos. Tulad nito. Di ba? Okay na, oh. Oh, di ba? Okay. Is it on? Alright. Brake lights. Alright, brake lights working. Turn signal to the right. Here we go. To the left. There we go. Okay, good. Alright, we're done with this one. Now, let's move on to the next one. Okay, so ito namang van ni Mrs. Itong bombilya na to, hindi gumagana. So, papalitan natin yan. Let's go. Alright, so ito, it should be easy. Dahil, you know, turn signal indicator lang naman and it should be somewhere
Yan. And, yun. So, ito, yung bulb na pundido na. Pero it looks good though. Hopefully, it's not the socket. And hopefully, tama yung bombilya na nabili ko. Parang walang alam yung nagbebenta doon sa Advanced Auto Parts. So the socket, the plug looks kind of the same. Alright, we're about to find out. Okay, saksak yan dyan. Ganun. Now, let's see kung iilaw siya. Turn on the car. There you go. Yun! Yun, oh! And then, sana? Sana yun? Saksak natin dito. Oh, di ba? Alright, so this one is done. So dahil pinilitan na natin tong isang ilaw na to, might as well na palitan na rin natin yung isa, yung kabila. Yung sa kanan. Tayo kung nagsasakyan. Baka naman. Pengi naman yan. Shoutout kay Mrs. Tagahawak ng camera. Okay. Lumang bombilya is tanggal. Kuha the bago bombilya. And the bago bombilya is kabit. Yan. And then, dito. Pumasok ka dyan, ha? Kanina, ang dali mong tanggalin. Ba't ayaw mo pumasok ngayon, ha? Whew! Hirap ng buhay. Kanina, ang daling ikabit. Ngayon, ayaw na. Alright, now, let's try kung gagana siya. Oh. Ano, okay ba? Okay? Di ba? Alright, so okay na. Ayun naman gagawin ko, ikakabit ko yung stabilizer link pero hindi ko na siya isasama sa video kasi hahaba na tong vlog natin. And medyo pagod na ako. Dami ko nang ginawa. Yung truck, tapos yung ilaw nito, tapos yung ilaw pa nito. Tapos gagawin ko pa yun. Ba, sobra naman na yan. O, di ba? Maybe next vlog na lang natin yan. Ano? At ayun na nga, isa na namang walang kakwenta-kwentang vlog ang napanood nyo. So hopefully ngayon naintindihan nyo na kung ba't bihira ako mag-upload dahil busy ako sa mga pinaggagawa ko dito sa bahay. Busy kakaayos sa mga sasakyan, busy kaka-bike, busy kaka-fishing, busy kaka-work, and kung ano-ano pa. Pero napansin ko, pwede ko naman palang i-vlog yung mga pinagkakabisihan ko, di ba? So, ayun, hopefully na-enjoy nyo itong video, at least na-entertain kayo kahit papano doon sa mga sirani ko dyan. Mag-comment kayo, tips naman dyan, dahil hindi ako masyadong magaling sa mga sasakyan na yan. Alam ko na magpalit ng gulong, ng brakes, mag-oil change. So kung may mga sirani ko dyan, let me know kung bakit nagkakagano ng sasakyan na pag uminit is ayaw mag-start ulit. So, ayun. I guess that's about it. Don't forget to like, comment, and subscribe. At lagi nyo tatandaan mga Earth, love, peace, and happiness lang. I'll see you guys in my next video. Peace.